Umabot umano sa 3.8 million ang nawala kay Chooks TV matapos nilang matuklasang peke pala ang mga titulo ng siyam na lupang binili nila sa Coronadal City. Ayon sa kanya, tuwing may natitirang pera mula sa kanilang kinikita, inilalagay nila ito sa lupa bilang investment. Pero sa halip na seguridad para sa kanilang kinabukasan, tila organisadong panloloko ang kanilang napasukan. Ayaw na sana niyang ilabas ang personal na problemang ito, pero napagdesisyonan niyang magsalita upang magbigay babala at makatulong sa iba bilang awareness. Paano sila naloko at paano nila natuklasang peke pala ang mga titulo? Pakinggan natin ang buong kwento ni Chooks TV. Para sa inyo ito mga pre, para maiwasan nyo itong mga tao na to, lalong-lalo na dito sa Coronadal City. Talagang parang sindikato to sila eh. Ayan, ito mga pre, 9 na titulo na dali kami na umaabot sa lagang 3,800,000 lahat ang naibigay namin sa mga kagaguhan nilang to. Pero ganun talaga mga pre, no? Ganun talagang buhay. Alam mo naman dito sa mundo, may mga manluloko at may mga nagpapaloko. Siyempre, nandun kami sa sitwasyon na nagpaloko. Hindi naman nagpaloko, talagang naisaan lang talaga kami. Pero okay lang, ganun talagang buhay. Pero siyempre, dahil nahuli ko sila, siyempre, pananagutan nila sa batas yun. Diba? Pagdusahan mo yung ginawa mong kasalanan sa akin. Paano pala kami nadali? Ganito kasi mga pre. Diba, kumukuha kami ng mga prenda, mga title dito kapag meron kaming extra income, doon namin nilalagay para hindi matutulog yung pera namin. Ngayon, ayun, natulog na nga, ayaw na gumising. Pero okay lang. Okay. Paano nga pala kami nadali? Ganito kasi mga pre, may ahente na pumupunta dito. Itong grupo na to, tatlo to sila eh. May isang baklang, basta putangin ang pangit. And dalawang matandang sobrang mainin yung muka, hindi mo maisipan na masasamang tao. Lagi silang may dinadala ditong mga titulo. At syempre kami naman sobrang stricto sa pag-check ng mga titulong ito na piniprinda sa amin. Talagang double check, grabe. Lalong-lalo na ako, talagang gusto ko sigurado talaga. Meron niyang original title, tax clearance, non-improvement plan, yung ID ng mga owner, appearance ng mga owner, merong sketch plan, merong business permit para makita namin na meron silang capacity na magbayad. Sinisi-CI pa talaga namin, chinicheck pa namin yung lugar. At syempre merong mortgage contract. Talagang sinusuri namin ng maayos yung kanilang papeles bago namin kunin. Pag nandito na sa bahay, chinicheck ng team ko, talagang okay yung mga papers nila. Talagang solid. Sobrang stricto na kami ha. Ang dami naming hinihingi. Pero amarin mo yan, sobrang planado, talagang sindikato yung galawan nila. Talagang nadali mga pre. Nadali kami. Pero ang tanong, paano nga kami nadali? Sa amin lang nadali kami kapag okay na, nilatag na nila lahat ng papilis sa amin, sa harapan namin. Okay, yung title, original, pinakita, ganyan. Pag nandun na kami sa mortgage, siyempre magbabayadan na. Ibigay na nila yung dokumento sa amin, lahat ng dokumento. And the last part, doon na kami nadadali. Parang doon nila pinapalitan yung original title. Hindi mo na mapapansin yun eh. Nandun ba yung mga requirement, pati yung titulo. Hindi na namin tinitingnan talaga ng masusi yung titulo. Yung kulay na lang chinicheck namin. Kaya akala namin nandun yung titulo, tunay na titulo yun. Yung pala piki na yun. Yun yung isa sa mga tinitingnan namin kung paano kami nadali. Isa pang tinitingnan namin, yung mga ID na ginamit nila, parang picky din eh. Tapos yung mga taong pumupunta dito, hindi talaga yun ang may-ari. Kasi yung binibigay lang nila ng mga ID, mga pre, mga teen ID. Karamihan sa kanila, teen ID. Yung iba, senior citizen ID. Yan lang yung binibigay nilang ID sa amin. Piniki nila yung ID at nag-hire sila ng mga tao na mag-front, na magpanggap na owner. Yun. So, ito pa mga pre, mga ilang buwan, ang mga tao na to, yung grupo nila, hindi nagbabayad ng interest monthly. Kaya nung hindi nagbabayad tong grupo na to, pinatigil ko yung pagkuha ng titulo sa kanila. Ganun. Paano pala namin nahuli na picky yung mga titulo na prininda sa amin? Ganito kasi mga pre. May biglang pumutok na balita dito sa local news dito sa lugar namin na may grupo, itong grupo na to, nahuli dahil sa pagpiprinda ng titulo. Nalaman namin na sila. Doon ako nagduda. Sabi ko,
Utragis na yan, parang nadali kami Kaya dali-dali akong pinacheck yung mga titulong prininda nila sa amin. So yun, pinapunta sa ROD kasi sila lang yung may kakayahan na i-verify kung legit ba yung titulo. Sa dami naming pinasa doon, yung siyam lumabas na piki. So nung nalaman ko yun, ano ba yung natutunan ko sa sitwasyon na to? Yung nangyari sa life ko na to. Kahit gaano kaamo yung mukha, kahit gaano kabait magsalita, o kaya magtitiwala. Kilalanin mo muna yung mga taong yung lumalapit sa iyo or dumadating sa buhay mo bago ka magtitiwala. Ang hirap magtiwala sa tao, no? Kapag pira ng usapan, talagang gagaguhin ka. Malaking damage sa akin, pero ganun talaga So, paano ba natin ito maiwasan mga pre, no? Kahit meron ka ng mga kumpleto na yung dokumento na provide nila sa'yo, lahat meron na. Yung ID talaga mga pre. 3 valid ID, hingin mo. Or 2, dalawa. Dapat passport ID, national ID. Yung mga ID talagang valid talaga. Pangalawa mga pre, pagkatapos ilatag yung mga dokumento sa inyo, sa una pa lang, kahit sa last part ng transaction nyo, i-double check nyo pa din. Kasi doon minsan, yun talaga naisip namin na dali kami, pinalitan yung titulo nung pag-exchange na ng example, bigay namin pera sa kanila, bigay nila dokumento sa amin. Kaya sa mga taga Coronadal dira, baka may kilala kayong mga tao na kumukuha ng prenda, baka nadali din sila ng mga grupo na to. I-check nyo na yung mga titulo nyo, no? I-check nyo na yan. At ngayon kasi, nakakulong pa sila ngayon. Talagang di na sila makakalabas kapag nadali nyo sila. Yun mga pre, ganun talaga, parte ng buhay, makakaranas tayo ng ganito, maluloko. Pero syempre, at ito, para sa itong mga hinti na to, pasensyahan na lang tayo. Kasi wala hindi ko naman yan pinulot yung pera, no? Kaya Grabe no, isipin mo, yung perang matagal mo nang pinaghirapan, ipinambili mo ng lupa para maging investment, pero kinalaunan, malalaman mong peke pala, aray mo. Sakit nun. Kaya dapat talaga sa mga scammer na to, hindi lang kulong Alam nyo yun, hindi lang kulong boy.